And the fifth one, we have presenting. So, ang presenting, that is primarily manifested inside the court. Pag sinabing presenting, yan po yung gagamitin nyo na yung mga physical evidences na na-collect ninyo as an evidence sa korte. Okay? Most especially kapag halimbawa that is an arson case. Okay? Pag arson case kasi automatic yan. Si fire arson investigator, siya ay kailangang mag-appear or umattend sa korte to present his or her evidence. Okay, so dyan ka na ngayon tatagain ng mga defense counsel. Pag sinabing defense counsel, yun po yung attorney ng nirereklamo, okay, or ng attorney ng sinampahan ng kaso. Okay, so tatanungin ka dyan kung meron bang integrity yung evidence na nakuha mo. Okay, so ito na yun, papasok na yan. Una dyan, tatanungin ka nila, paano mo na-identify na yan yung ebidensya? Okay? Paano mo yan kinolekta? Paano mo pin-reserve yan? Okay? Kasi baka mamaya, ang ginawa mo, after mong in-identify, after mong kinolek, pinadala mo sa GNT or sa LBC, papunta ng laboratory. Okay? Naku, pag gano'n ang sinabi mo, patay ka. Okay? So, dapat proper yung identification mo, collection mo, preservation mo, and evaluation mo. In pursuit dun sa presentation of your evidence sa korte para maging matibay na ebidensya sa korte yung kinolekta mo na ebidensya. Okay? Okay, so what are the duties of fire arson investigator? First one, siguro hindi ko na isasama ito. Hindi ko na isasama to. Dito na lang tayo sa dito sa two types of fire scene reconstruction. Sa pag sinabing fire scene reconstruction, of course kapag meron pong fire incident or pag meron pong nangyari na sunog, matik yan. Wala kayong makikitang ebidensya dyan, di ba? Sunog lahat ng ebidensya dyan. Kung hindi man sunog, nabombahan ng tubig, sira na, di ba? Kaya nga sabi natin, fire scene investigation is much complex or mas mahirap kaysa sa criminal investigation. Okay, now bilang isang fire arson investigator, you must know this what we call fire scene reconstruction. Pag sinabing fire scene reconstruction, i-reconstruct mo sa isip mo kung ano ba yung dating itsura nung fire scene bago nagkaroon ng sunog. Okay, sir, bakit kailangan nating alamin kung ano yung itsura ng fire scene bago ito masunog? Of course, to know what really happens inside that fire scene. Ano nga ba yung nangyari doon sa lugar na yon? Okay? Saan ba nagmula yung sunog? Paano ba nangyari ang sunog? 'Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na ang cause ng fire ay accidental, na ang cause ay ng fire ay natural, na ang cause ng fire is incendiary kung wala kang sapat na investigation. Tama po ba? That's why it is really important to have what we call a fire scene reconstruction. So, pag fire scene reconstruction, may dalawang klase po yan. Una, we have deductive fire scene reconstruction. Okay? So, pag sinabing deductive, it is general to specific. Okay? Ano pa? This entails immediate assumption of theory, then later supports it by collecting corroborative information. Paliwanag natin. Okay? Kapag deductive fire scene reconstruction daw ang ginawa nyo, meron ka na kagad theory. Okay, kumbaga pagpasok mo sa fire scene, meron ka na kagad theory. Halimbawa, dito nagsimula yung sunog sa may ref. Ganyan na kagad ang theory mo. Okay? Hindi ka na tumingin sa iba pang mga theory. Kasi meron ka ng theory na isa eh. Di ba? Ngayon, yung paniniwala mo na yung sunog ay nagsimula doon sa refrigerator,
maghahanap ka na ngayon ng mga ebidensya na makakapagpatunay na tama yung theory mo. Okay, so that is what we call deductive reasoning or deductive far scene reconstruction. Pag sinabi naman natin na inductive far scene reconstruction, it is specific to general. Ibig sabihin, wala ka munang theory. What you are doing is nangungulekta ka muna ng ebidensya, at kapag marami ka ng ebidensya na kolekta, kung ano yung ituturo ng ebidensya na nakolekta mo, yun yung gagamitin mo bilang isang teorya. Okay? Kumbaga, yung mga ebidensya na nakuha mo, yun yung gagamitin mo para ka makapag-evaluate ka or makapagpa-develop ka ng isang theory. Ibig sabihin, kailangan mo munang mangolekta ng ebidensya, at kung ano yung ituro ng ebidensya, dito nagsimula yung sunod. Okay? Kung si deductive, meron siyang theory, tsaka siya kukuha ng ebidensya para makasupport, okay, o para mapatunayan na yung theory niya ay tama, deductive yon. Pero kung halimbawa ang ginawa niya ay nangolekta muna siya ng ebidensya bago siya magsabi ng assumption niya, inductive yon. Okay? So, far scene photography, that is, eto, nagawa nyo naman to sa crime scene photography. Pares lang naman yan. It provides permanent record. Tama? Na kahit gaano pa katagal or kahit ilang taon pa ang mangyari, still, preserve siya. Okay? Na-preserve nyo yung itsura niya. Diba? Parang halimbawa, yung patak ng dugo, pinicturean nyo siya ngayon or pinotograph nyo siya ngayon. So, ang kulay niya ay kulay red. Bukas, hindi na kulay red yan. Okay? Pero dahil na-photograph mo siya, nakita pa rin na kulay red talaga yun. Okay? That is what we call far scene photography. Far scene photography also is pieces of evidence before lifting or collecting. Diba? Sabi nga natin, we have the golden rules in criminal investigation na do not move, do not alter, or do not change the evidences inside the crime or fire scene hanggat hindi ito na-photograph. Okay? Remember the rule of progressive photography. What is progressive photography, by the way? Diba meron na kayong forensic photography before? Diba? Nag picture kayo, kunwari, merong nakahiga, di ba? Merong dugo, di ba? Ano nga ba yung tinatawag natin na progressive photography? Ano ba yung progressive photography na yan? Kasi ang alam natin, di ba, pag nung nag-photograph kayo, merong kayong ginawa, merong malapit, may sobrang lapit, at merong malayo. Pag sinabing progressive method or progressive photography, it is a systematic step-by-step approach moving broad general views to specific. Di ba? Tama. Yung ginawa ninyo, that is progressive. Merong medium view, may close-up, may extreme close-up. That is what we call progressive photography. Kapag sa fire scene, ganyan din. Diba? May malayo, may malapit, merong sobrang lapit. Diba? Ito, medyo malayo siya. Diba? So, that is long view. Lagpasan na natin ito. Dito na tayo. Ito, lalabas to sa exam ninyo. And this is very important topic also when it comes to arson investigation. Ito yung mga tinatawag natin na fingerprints of fire. Kasi nga, when there is a fire incident, sunog lahat ng ebidensya, di ba? Hindi natin ma-determine saan nagmula yung sunog. Kasi nga sunog na lahat eh. Paano ba natin ma-determine? By using of fingerprints of fire. So, una dyan, we have alligatoring. Pag sinabi nating alligatoring, that is partially burned residue of a campfire. It is how the blisters, slugs, resembling skin similar to that of crocodile. Kapag halimbawa, yung nasunog
na bahay ay gawa sa troso. Alam niyo yung troso? Yung matigas na kahoy. Makikita nyo dyan sa part na yan ng bahay kung saan nagmula yung sunog. Kapag may nakita kayong ganito, aligatoring. Diba? Aligatoring po ang tawag dyan. Next one, alam mo, ito. Yung bahay na nasunog, mayroong nakitang mga tabla doon. May number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, kapag nakita nyo yung aligatoring na yan, meaning that is the part of your house that mostly exposed on extreme heat. Ibig sabihin, yung parte ng bahay na yan, ang pinakamatagal ng nasusunog. So, syempre, pag yan ang pinakamatagal na nasusunog, meaning, diyan po, possibly, nagsimula yung apoy. Yan. So, pag gawa sa troso, gawa sa kahoy yung bahay natin, o yung bahay na nasusunog, ang titingnan po natin na fingerprints of fire is aligatoring. So, between these pictures, of course, number 6 ang aligatoring dyan. Okay, ito naman, most common fingerprints of fire is what we call the V pattern. So, pag sinabing V pattern, nakita nyo na sa picture. 'Di ba? Para siyang merong letter V. Okay? Parang may letter V, no? So, pag may nakita kayo dyan na pattern, na letter V, yung nasa baba niya, dyan nagmula yung sunog. Okay? Usually, nakikita to sa yung mga saksakan, yung mga outlet sa mga bahay, sa mga establishment. Kapag nagkaroon ng short circuit, yan, nakikita nyo yan. V pattern yan. Kagaya nito, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na pinagmula ng sunog ay sa taas. Kasi nga, porket doon malakas yung apoy, doon yung pinagmula ng sunog. No! Pag nakita mo na ganito, yung itsura, stick to the fingerprint of fire, the V pattern. So, ibig sabihin, nasa baba. Cone type yan, kung nasa yung baba, doon nagmula yung sunog. Kagaya rin ito. Diba? Makikita nyo, V pattern. Okay? Next one, we have charring or the depth of char. Okay? Si charring naman, tinitingnan dyan yung lalim ng uling. Kung lalim ng uling, okay, depende rin kasi yan eh. Tingnan nyo. Itong nasa picture, meron dyang ilang kahoy yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question, saan kaya dyan yung may depth of char? Diba? Yung anim na yan, that is a pieces of evidence. Pieces of evidence na po yan. Ngayon, tatanungin natin. Saan kaya dyan yung pinaka na-expose sa apoy base sa sinasabi? Kasi, walang aligatoring, diba? Okay? Merong aligatoring. Pero, hindi lahat sila or apat sa kanila may aligatoring. Ngayon, mong problema ka, sabi ni Sir Vince, pag merong aligatoring, doon yung pinagmula ng sunog, paano kung ganyan? Diba? Halimbawa, yung unang kahoy galing sa kusina, yung pangalawang kahoy galing sa sala, pangatlong kahoy galing sa bedroom, pang-apat galing sa veranda, pang-lima galing sa parking lot, pang-anim galing sa kitchen. Ngayon, paano natin malalaman kung saan dyan ang pinagmulan ng sunog? Sa pamamagitan ng depth of char, yung lalim ng uling. Okay? Ay, nabasahin nyo. Used to determine the length of burning, the average of charring rate of pine wood was in the interval form of 0.67 to 1.3 mm per min. Used to determine the origin of fire. So, pag dito lang sa atin, tinitingnan natin, hindi natin alam kung saan dyan. Pero in actual, kapag tinignan nyo siya, yung lalim po nung uling, okay? Kasi pag tinignan mo yun ng actual, makikita mo naman. Pag tinusok mo yan, madidetermine mo kung gaano kalalim yung uling nung kahoy. Okay? So, kung ano yung pinakamalalim na uling, o yung kahoy na may pinakamalalim na uling, doon po, pinaka na-expose yung lugar sa apoy. Okay? So, that is charring. Okay, spalling naman, kung halimbawa, yung establishment naman ay hindi siya gawa sa kahoy, hindi siya gawa sa troso, gawa siya sa semento. Kasi paano ko hanapin yung
origin of fire o yung pinagmulan ng sunog, wala namang kahoy dito eh, wala namang alligatoring dito, wala namang charring, di ba? Hindi naman na nagkakaroon ng uling yung semento. Madali lang yan. Spalling ang gamitin mo. Spalling occurs when extreme temperatures weaken the surface of concrete, masonry, or brick, causing it to chip, pit, and scar. Kapag ang isang, itong mga palitada, itong sinemento na ito, kapag na-expose yan sa apoy, ang nangyayari diyan, humihina yung yung kanyang masonry. Okay, ito. Ang mangyayari diyan, magkakaroon siya ng mababalatan siya gaya ng nandiyan sa picture. Ngayon, kapag halimbawa nag-investigate kayo, wala kayong nakitang V pattern. Wala kayong nakitang charring, okay, or alligatoring. Tingnan niyo yung ganyan, spalling. And it is the commonly used fingerprint of fire kapag gawa sa concrete yung iniimbestigahan na bahay. Clean burn naman kapag yan ay sa stainless or bakal, di ba? A fire pattern on a non-combustible surface where soot deposit have been burned away by direct flame. Kaya nga clean burned eh. Kung saan, ito kabaliktaran naman. Kung si charring, kung saan merong uling, yun ang pinaka na-expose. Pero kapag pagkahoy kasi yun. Pero kapag gawa sa bakal, gawa sa stainless, yung nasunog, kung saan naman yung hindi po uling or walang uling. Okay? Clean burn ang tawag doon. Okay? Ibig sabihin, doon po yung part ng stainless or ng bakal na pinaka na-expose sa apoy or sa init. Thereby, maybe, that is a higher possibility. There is a higher possibility na dyan po nagsimula yung sunog. Clean burn yan. Diba? Gaya yan. Pansin nyo, may part na kulay white. That is the part of the establishment na pinaka na-expose sa init. Okay? So, I think, alam nyo naman ito eh. Pero, sige, tingnan natin. Methods of evidence collection, di ba? Spiral, strip, grid, quadrant. Okay, ito, isa-isa natin. Pag spiral, of course, ginagamit yan kapag circular yung bahay. Okay, o circular yung fire scene na iniimbestigahan ninyo. Pag strip method naman, ginagamit naman ito kapag hindi circular yung bahay, maybe rectangle, square, at ginagamit din yan kapag konti lang kayong nag-iimbestiga. Ibig sabihin kapag limited lang yung yung investigation team ninyo. 'Di ba? Kasi kung mapapansin niyo, ba't may strip method, may grid method pa. Yung grid method kasi ginagamit naman yan kapag marami kayong nagse-search ng ebidensya. Meron pong magkakasama na ang searching niya o yung paghahanap niya ng ebidensya is from up to down. Meron din namang magkakasama na paghanap niya ng ebidensya is left to right. 'Di ba? Sa bagay mas maganda yung ganong klase ng searching method. Pero maaksaya siya sa manpower. Ang quadrant naman or zone method, ginagamit yan kapag masyadong malawak yung pinag-iimbestigahan ninyo. Diba? Kasi ang ginagawa dyan, halimbawa, ang iniimbestigahan nyo ay 1 hektarya. Naku, nakapakalawak niyan. Ang gagawin nyo doon, hahatiin nyo muna sa 4. Okay? Pag nahatiin nyo na sa 4, malawak pa din, hahatiin nyo ulit sa 4. Okay? Depende kasi yun sa kung ilan yung mga investigador. Halimbawa, marami kayong investigador, edi hatiin nyo lang sa 4. Una, first part or first quarter, yun muna yung tututukan nyo, lahat kayo nandun. Pag natapos na kayo doon, sa second quarter naman. Tapos third quarter and fourth quarter. Basta tandaan nyo lang, ang quadrant or zone method, it is highly applicable kapag malawak yung searching area. Okay, sana maliwanag yan. So, ito, hindi na ako alam niyo naman na ito Philippine Criminal Justice System. Diba? Law enforcement, prosecution, court correction, and back to community. Okay. So, that's it. That is the final
part na coverage ng yung finals exam. So, good luck po sa inyong lahat. Ulitin ko the exam is multiple choice. Diba? Madali lang, multiple choice. 100 items. And then, the passing grade is, of course, 75. Kung kontento na kayo sa 75, then, wag na kayong magtaka kung yung nasa transcript of record ninyo, 75 din, ginusto nyo yun. Okay? Kasi nga, magre-reflect talaga itong finals because ito na yung cover to cover ng lahat ng natutunan nyo sa subject na to. You do your best. I did my best also. But if it is not enough, then sorry, di ba? Problema na natin talaga yan. Ibig sabihin, may pagkukulang ako bilang teacher sa inyo at nagkaroon ako ng learnings na next year mas pagbubutihin ko pa yung strategy ko sa pagtuturo. Pero kabaliktaran nun, kung halimbawa first take nyo ng exam, ang taas na ng kuha nyo, 95, 98, or even 100, bibigay ko sa inyo yung 100 kapag na-perfect nyo, makita nyo dyan sa final grade ninyo 100, makita nyo dyan sa grade ninyo for this semester on Fire Technology and Arson Investigation is 100, wala pong problema kung kaya nyo yung gawin. Diba? Hindi tayo madamot sa grade. Pero you must deserve it. Okay? Kailangan deserve ninyo. Alam ko marami, kahit papano naman, marami kayong natutunan sa subject na ito. Every time that I am asking a question, may nakakasagot. Maraming nakakasagot. And I'm so proud of it. Talagang natutuwa talaga ako dun. So, sana this finals, ipakita nyo lang yung mga natutunan ninyo. No hard feelings. If you commit mistakes, diba? Bumagsak kayo in your first try, hindi kayo nakontento, you want to retake, okay lang yan. Diba? Okay lang. Diba? Sige. Ang importante, maipasa nyo. Okay? So, good luck and have a nice day sa inyo lahat.